kanina, pinag-usapan po natin itong nangyari kagabi sa Senado, pag-archive ng articles of impeachment at merong isang suwestyon itong si Senator Tito Soto na na i-table. Ano ba ang epekto nito sa ating mga pangkaraniwang mga Pilipino? Ayan, okay. Ano ang epekto? Ano ang iniisip ng mga tao? Paano ito makakaapekto sa ating araw-araw na pamumuhay? Magagalit ba kayo dahil walang bigas? Dahil sa nangyari? Nasa linya po natin isang political analyst, si Professor Dennis Coronacion. Naku, katukayo. Prof, magandang araw. Magandang araw po, katukayo. Magandang araw rin sa mga taga-subaybay niyo. Okay, siguro naman, Prof, natutukan mo yung kagabi, kasama ho ng lahat ng Pilipino, hindi lang dito sa Pilipinas. Oo, napakahaba ho ng kanilang lalakayan kahapon. Parang, kung di ako nagkakamali, tansya ko nasa 6 na oras o mahigit pa yata. 7 yata. Halos 7 eh. Oo. Kaya nga, kanina nga, kausap ko dito si Daryl Justin, yung aking kasama din na nag-weather. Sabi ko nga, parang ang pinakamaiksi yata na boto itong kay Senator Supremo. Yung sinabi niya, dahil nire-respeto ko, ginagalang ko ang Korte Suprema, ang sagot ko po yes. Tapos. Arang maiksi lang. Ano ho ang, sa palagay po ninyo, Prof, ano ho ang iniisip ng isang pangkaraniwang Pilipino sa nangyari kagabi? Well, sa lumuot ho yung nangyari kagabi, no? Bagaman, kung halimbawa walang training tungkol sa batas, walang background sa law, no? Okay, sa political science, medyo masalimuot kasi kung bagaman ang karamihan sa pinag-usapan ay tungkol sa procedure na ina-adapt nila doon sa Senado. Pero ang topic ay patungkol sa kung dapat na sundin o hindi yung ruling ng Supreme Court na sinabing void ab initio yung itong impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pero siyempre may mga motions doon sa loob ng Senado, pinagdebatehan na. So, para sa isang ordinaryong, medyo nakakalito yun. Pero nanaig pa rin yung kagustuhan na nakararami mga senador. Yan, yung mayorya na hindi man tawagin na dismissal, in-archive. Kumbaga man, siguro a grade lower yun sa dismissal. Kasi yung dismissal talagang kapag papakinggan mo, parang wala nang pag-asa na buhayin. Umaasa pa na mabubuhay pa yung impeachment trial kasi nga baka daw magbago ang isip ng Korte Suprema dahil may mga pending na mga appeal. Doon ho sa mga speeches nila kagabi, Prof, palagay po ba ninyo may mga Pilipinong kung ang nasa isip nila ay gusto nilang i-dismiss yung articles of impeachment po sa Senado, nagbago ba yung kanyang pananaw, nagbago ba yung kanyang isip na kung ang nasa isip niya ay yes, tapos no? After hearing all the senators kagabi po, nagbago ba yung desisyon o pag-iisip ng isang pangkaraniwang Pilipino kung ang isip niya ay papunta sa no at yung iba papunta sa yes? Go ahead, Prof. Well, bawat bawat kampo, tawag dito, yung bawat posibilidad ay mayroong diyan sa pinag-usapan kagabi ay mayroong mga supporters. Apo. Halimbawa po kung ikaw ay kumakampi doon sa pag-dismiss o pag-archive, matutuwa ka sa sinabi nung karamihan ng mga senador. Pero is there anything common about what they said? Ang sinasabi lang nila sundin ang utos ng Korte Suprema. Tapos may kanya-kanya na silang justification. Pero basically, sinasabi, irespeto natin ang utos ng Korte Suprema. On the other hand naman, yung minority senators, siyempre may mga kanya-kanya rin silang dahilan. Pero ang bottom line nun is yung accountability ng respondent o akusado na si Vice President Sara Duterte. So, yun, tingin ko naintindihan, pero tingin ko hindi na nagbago ang isipan ng mga tao. Kasi, kumbaga man, ito yung isang issue na umpisa pa lang, decided na yung karamihan ng mga Pilipino.
kung mapagbabago, wala naman kasi ako narinig na very creative na basis o justification na sinabi ng mga senador natin. Except of course, kung halimbawa, kung ikaw ay in favor sa hindi pag-archive, matutuwa ka sa sinabi ni Senator Tito Soto. Kasi siya ay nangunguna sa minority. Minority yes, leader yan. Magaganda na may mga punto na sinabi niya. Tingin ko, yun ang may pinakamalalim. The rest naman, narinig mo naman na suportado lang nila yung ruling ng Supreme Court. Yun o bang mga Pilipino ngayon interesado pa rin sila sa technicalities ng kaso? Yung mga pinoint out ng mga butihing senador natin kagabi, marami po silang pinoint out. Ito po bang mga explanation nilang ganito? Mga when it comes to technicalities, hindi tayo impeachment court, bakit natin i-dismiss? Interesado pa ba ang pangkaraniwang Pilipino sa mga ganyan? O talagang buo na yung kanilang pag-iisip pa, Prof? Well, tingin ko po, hindi wala silang interest sa mga technicalities. Halimbawa, yung parliamentary procedure, yung sinasabi sa Constitution, yung prohibition. Hindi ko masyado dun eh. Ang tingin kong, kung meron man sa section ng ating lipunan, baka yung mga, sabihin natin yung mga lubos na nakakaintindi. Pero sa karamihan po, parang ang gusto na nilang malaman, itutuloy ba yung trial o hindi? Diba? Yun lang, bottom line, itutuloy ba o hindi? At tingin ko nakuha naman nila yung sagot kagabi. Oo nga. So, tama ho ba yung mga komentaryo sa lalo na yung mga lalo na ngayong umaga, pinakikinggan ko lahat yung mga interview, nagbabasa ako ng mga articles. At the end of the day, Prof, ito'y isang political issue. Oh yes. Opo. Ito po ay political issue talaga. Na kaya nga lang di maiwasan yung mga legal issue at constitutional issue. Ito po ay kahit para tumangguni tayo kasi yun ang pinagkulan ng lahat itong impeachment complaint na to. Ang ating pong ang ating 1987 Constitution. Bagaman yung mekanismo na binigay sa atin ng saligang batas upang tanggalin ang isang mataas na opisyal, impeachable official, kung siya man ay nagkakamali sa kanyang paggagampanan ng kanyang tungkulin o umaabuso sa kanyang kapangyarihan, ito po yung binibigay sa atin, mga ordinaryong mamamayan, upang matanggal at hindi na ang isang umaabuso ng opisyal at hindi na makadamage pa sa paggamit ng kanyang pwesto. Kaya nga lang po, sadyang may mga hadlang to. Para doon sa mga nagnanais na matuloy impeachment trial, may mga hadlang. So, nandyan yung utos ng Supreme Court at nandyan din yung majority, yung decision ng majority ng ating mga senador. Pero isa siyang political issue. Hindi ho siya magiging dominantly legal issue. Kasi yung the mere fact na gusto mong tanggalin ng isang official, it's a political action. At saka numbers ang pinag-uusapan, Prof, no? Isa pa ho yun, yung numero. So, kumbaga man, kahit na may merito yung kaso, ang parang mas nananaig na yung political allegiance ng mga senators natin. O kaya kahit sila ay maging senator judges. Pagkatapos ho narinig ng mga Pilipino kagabi ho, ang turing ba ng isang pangkaraniwang Pilipino dito sa impeachment case na ito ay patay na? Well, practically, gano'n na nga ho, no? Although meron pa namang sinasabi na may konti pang pag-asa kung sakaling magbago ang isip ng Korte Suprema na malabo naman kasi unanimous yun eh. Unanimous, unanimous. So, mahirap baliktarin yung kanilang decision. Pero may mga nangyayari naman daw dati. Ngayon, kung sakaling baliktarin, doon pala magkakaroon ng tsansa upang buhayin muli yung impeachment trial. Pero sa ngayon, parang nakano na siya eh. Kumbaga isang tabi na siya, hindi na siya itutuloy hanggat hindi nagbabago yung decision ng Korte Suprema natin. Oo. So paano po ito, Prof? Ganito, with the considering the decision of Supreme Court at yung nangyari kagabi, kapag ba nagsalita at umaksyon ang Congress, ano magiging basa ng Pilipino rito? Wala na. Wala na. Ba? O ang Senado?
Congress po, yung kanilang final na motion for consideration sa sa Korte Suprema. Opo. Ay. Nawala. Sorry, ano po ulit yung tanong? Opo, pagka ngayon po ay nagsasalita ang Kongreso, yung mga congressman po doon, umaasa sila, hindi papatayan. Paano po titingnan ng Pilipino ito? Hindi na ho ba papansinin ng Pilipino ito considering the decision of the Senate of archiving the impeachment at saka yung decision din po ng Korte Suprema? Tingin ko po ang pananaw ng karamihan ng mga Pilipino ay mas lubos silang nawala ng pag-asa na ito ay magpapatuloy pa impeachment trial. At least hanggang February 6 or 7, 2026. Kasi yun ang nakasaad sa ruling ng Supreme Court. Opo. Pero in the meantime, ang tingin ko ay natingin ng mga Pilipino, ito ay kumbaga patay na. Kahit pa anumang effort na gagawin ng House of Representatives, kumapila sila, tingin ko po wala na. Oo. In terms of yung namatay ng pag-asa, ibig sabihin, yung pansin na ibibigay ng isang pangkaraniwang Pilipino, hindi na nila ito papansinin. Kasi nga, Senado at saka impeachment court na, o ang Supreme Court na ang nagdesisyon. Oo. Dalawang institusyon na po yun kumbaga pinagtulungan na nila. So, mahirap na manalo. Mahirap na po na manalo sa ganyang klaseng laban. Opo. Ito po, siguro here's gonna be my last question. Sa palagay po ba ninyo, pagdating ng Pebrero 2026, kapag nag-file na naman ng impeachment case laban kay VP Sara, palagay nyo ba bibigyan pa rin ng pansin ng mga Pilipino after what happened last night at saka desisyon ng Korte Suprema, Prof? Alam niyo po, kahit sabihin natin ilang buwan, pero para sa akin, mahaba-haba na yun, I think it's enough time para pag-usapan naman natin ng ibang bagay, problemahin natin ng ibang problema. So baka pagdating ng Pebrero next year, baka iba ng prioridad ng mga Pilipino. Actually, iba na atmosphere, Oo, pwede tama, iba na yung political atmosphere, iba na rin yung dinedemand ng mga Pilipino na dapat bigyan pansin ng ating mga lawmakers. So marami tayong problema na napapabayaan na nila dahil ito nga, dahil sa usapin ng impeachment. Although I'm not saying na hindi ito importante, kasi importante rin yung tinatawag na accountability. Kasi kung walang accountability ang ating mga public officials, konektado yan doon sa lalala yung problema natin sa corruption. Na every service ng Pilipino dapat bigyan ng pansin. Yung problema sa corruption along with yung mga problema sa ekonomiya, like unemployment, inflation, at problema sa gutom. Oo. Baka nga, Prof, pagdating ng Pebrero ng 2026, baka mamaya, na yan? Projection na yan ng 2028. Palagay mo, Prof? Posible rin. At saka maraming pwede mangyari. Halimbawa, ilan ba sa mga, kung sakaling maging relevant ng Supreme Court, muli, pagdating ng February, onward, ilan ba sa mga Supreme Court justices ang magre-retiro na? Tama. Isa pa yun. Malaking bagay rin po yun. Yung Senado at least hindi na magbabago, kasi bagong upo yung labing dalawa dyan. Tama. Meron bang may Supreme Court justice na mag-retire next week? Ay, next year? Meron ba? hindi ko pa na-check yan. Pero kasi malaking bagay yung ginawa nila. Tama. Yun ang naging basehan ng mga ng desisyon ng ating mga karamihan mga senador. Even si Senator Clupiri, na dati doon siya sa kabilang panig. Pero nagkaliwanag niya, sabi niya, nagsalita ng Supreme Court, so wala akong magagawa kundi sundin yan. Sabi nga niya, di ba, it hurts me. Diba? Yeah, nasaktan daw siya kasi dati kaibigan niya si Senator Tito Soto Oo. So, kaya instrumental yung naging decision ng Supreme Court. So, ibig sabihin ba nito, last question, promise, Prof, last question ko na to. Okay na po. Tama ba na i-advise natin dito sa mga personalidad na ito na yung sikat na advice sa buong mundo kapag may problema, #move on na tayo? Move on. Pero of course, manatili tayong vigilant. Yun. Doon sa, hindi lamang kay Vice Presidente, kasi hindi lang naman siyang may mga, sabihin natin paminsan-minsan may mga pag-abuso sa kanilang kapangyarihan. Lahat po,
tingnan natin. Lalo pa kamakailan lang, lumutang yung problema ng itong flood control project. Oo. Marami pala dyan, mga ghost projects. Oo. Bilyon-bilyon na nawawala. Totoo yan. So hindi lang ako kay Vice President, lahat ng ating mga opisyal. Yun. Maging Okay. vigilant tayo. Prof, maraming salamat po sa binigay niyong oras sa DWIZ po. Maraming salamat din po. Thank you very much. Isang political analyst si Professor Dennis Tocayo Coronacion.